just to give meaning and life doon sa karapatan ng lahat ng mga tao as far as the information is concerned. In fact po, last 2025 national and local elections, minabuti ng COMELEC na i-publish, i-post ang certificates of candidacy as well as statement of contributions and expenses of all candidates na nakilahok sa election na yan sa website namin. Just to manifest yung desire namin at may paabot sa lahat na kami po sa COMELEC ay naging transparent. With that, COMELEC promulgated resolution number 10685. That's the People's Freedom of Information Manual. And not only that, COMELEC promulgated resolution number 25-0763. That is the authority for COMELEC to post the certificates of candidacy as well as the SOSI. So again, we would like to reiterate that COMELEC is 100% supportive of this Freedom of Information bills. Sana po may pasa nito and may latag na natin so that people will have that opportunity to look into the public records. Of course, mayroong mga restrictions under these bills. Sana po may pasa nito sa madaling panahon to give meaning and life sa constitutional provision as far as the freedom of information is concerned. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Elnas. Gusto ko lamang pong kilalanin din ang isang napakatapang pong senador na atin din pong sinasaluduhan. Senator Rodante Marcoleta. Batman. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Batman po ang tawag ko dahil nung kami po'y nangangampanya, ako po si Robin, siya po si Batman. Boss, baka meron kang salita. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang right to public information ay talaga naman pong napaka-importante sa buhay ng isang bansa, lalong-lalo na sa kanyang mga mamamayan. At yan naman po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas na kinakailangan po nating maipatupad. Dahil ang impormasyon po ay napaka-importante sa lahat ng tao, lalong-lalo na po kung ito'y gagamitin sa kabutihan. Ngunit kung minsan lang naman, Mr. Chair, meron naman pong mga enterprising individuals na nagkukunwari sa pangalan po ng right to public information ay pupunta sa mga dyaryo, sa mga radyo para maghayag ng isang bagay na sa kanyang pag-aakala kaugnay ng right to free speech at right to public information ay padalos-dalos siyang mga atake at magbibigay ng inaakala niyang impormasyon para sa publiko. Sa ganyang paraan, kung minsan, sapagkat hindi naman nila maaring tinitingnan yung ikasisira naman ng reputasyon o integridad ng isang tao, bigla na lang nilang gagawin yun. Sa pag-aakala, karapatan ko yun eh. Public information ito. Kailangang malaman lahat ng mga tao. Paano po kung halimbawa, sa ngalan nga ng public information na pangangailangan, ay medyo nakanti naman po yung integridad ng isang tao. Nadyaryo ka. Kagaya ngayon, palaging ganun po nangyayari. Lalo na po sa social media. Bigla na lang merong magsasabi, merong isang senador dyan na nag-iimbestiga ng flood control. Humingi ng 120 million. Kailangan malaman natin yan kung totoo. Sabi nila, di ba? So tama naman po na magkaalaman talaga. Kaya lang, kung wala namang katotohanan, bigla na lang gagawin yun. Dapat may kaakibat po itong batas na ito
na tamang-tama lang na pansalag naman do sa kung minsan ay nasosobrahan naman na pag-aakala na karapatan. Halimbawa po yung tinatawag nating right of reply. Halimbawa, yung dyaryo po, bigla na lang nagpahayag ng ganito si ganito, ganyan si ganyan. Doon sa right of reply sana na aming noon ay sinusulong din, pangtapat naman doon para mabalanse po ang bawat karapatan. Bigyan din naman sana siya ng karapatan na sagutin yon. Halimbawa, kung sino man po yung sumulat na yon, halimbawa, mga 200 salita, mga ano po yun, 250 words halimbawa to 350 words. Bigyan man lang siguro kahit 50 naman na magpahayag, kahit na 50 words lang, masabi naman niya yung kanyang panig para mabalanse. At pagkatapos po, yung taong bayan na po ang uhusga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yun lamang po gusto kong sana na maipaabot sa kapulungan ito, Ginoong Tagapangulo ng Komite. Salamat po. Maraming salamat po, Senador Marcoleta. Gusto ko pong kilalanin. Ako po'y umaapaw po ang kaligayahan ko dahil nandito ang artillery ng Senado. Nasa tabi ko po ang artillery namin. Kikilalanin ko po muna ang ating idol, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat, Mr. Chair. Meron akong konting katanungan. Open na ba, Mr. Chair, para sa question and answer or opening statement muna? Okay. Sige, ang opening statement ko lang siguro ay napakalaga po itong committee na ito. Mr. Chair, butit nagkaroon tayo ng hearing. Because I have some issues sa PNP and sa DNR. Yung pag-release ng mga information. Halimbawa sa PNP, I think it was a few months ago, I was asking for information pertaining to certain suspects na nahuli ng PNP. At gusto ko malaman para sa information dissemination, malaman ng publiko at least they'll be warned. And the PNP told me na hindi pwede ibigay yung information although na isampa na yung kaso sa korte, hindi para daw muna dahil meron daw policy ang PNP maging ang NAPOLCOM na until such time na ma-convict yung suspects o mga suspects saka pa lang daw i-release yung information na yon. So I said bullshit. And then second, doon naman sa DNR, Mr. Chair, yung pag-release ng information doon sa Environmental Compliance Certificate. Ito mga taga-DNR, marami dito talaga sa, hindi naman lahat, pero marami sa kanila mga kengkoy. Sinasabi nila, ginagamit nila yung data privacy para maiwasan, ibigay yung mga important informations na nakapaloob doon sa ECC application. Kasi there are people who would like to question bakit na bigyan ng ECC yung mga projects, halimbawa yung reclamation, halimbawa sa mining, etc. And so some people, groups or organization or NGO, they would like to know why was it given an ECC permit? At hindi masagot-sagot ng DNR kasi kung ibibigay lang sana yung ECC permit, makikita doon na dapat hindi nabigyan. Dapat that was contrary to doon sa mga polisiya na pagbibigay ng pag-issuance ng permit. And then sometimes sinasadya, Mr. Chair, na inaabot ng up to 2 years pa. Eh meron man tayong ARTA kung tinatawagin, anti-red tape, di ba? Dapat yun, marami akong pakakasuhan sa DNR at saka sa PNP siguro later on, Mr. Chair, pag hindi masagot ng maayos yung questions natin. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Sa ating po mga panauhin pangdangal, lahat naman po tayo ay sang-ayon dito po sa ating mga panukala. Lahat naman po, no? Para po yung mga position paper po natin, hingin ko na lang po para makadirekta na po tayo sa question and answer para mapadali po tayo. Okay po ba sa inyo yun? Okay, ganun na lang po. Unahin ko po bilang unang dumating po si Senator Erwin Tulfo. Senator, pwede na po kayo magtanong. Maraming salamat, Mr. Chair. Katanungan ko lamang po ay sa COMELEC. Una po sa lahat, yung pong mga, ano pong mga informations lang po ba ang pwedeng ibigay po ng isang kandidato? Yung kanyang pangalan lang po ba, kanyang tirahan,
Paano po ang kanyang mga medical certificate? Baka siya po ay may sakit, may kapansanan, o may lingering illness. Hindi po ba nire-require yon, or drug testing, etc. result, Attorney Elnas? Mr. Chair. Mr. Chairman, Your Honors, if I may. As far as the candidates is concerned, pinopost namin sa website ang certificate of candidacy. But of course, yung mga sensitive informations, nire-redact namin in compliance sa Data Privacy Act. Okay. Kayo lang po, Mr. Chair, ang nakakita ng information? I mean, do you require medical certificate ng kandidato? Psychological, physical, ano pa ba? O kung may mga karamdaman siya na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino, meron po bang ganon? Mr. Chair, Your Honors, unang-una po sinubukan namin na i-require as far as the filing of the certificates of candidacy, yung drug testing. Unfortunately, natalo kami sa Supreme Court. Okay. Second po, as far as the medical status of the candidate, hindi namin nare-require po yun. Bakit po hindi nare-require? Hindi po ba ninyo naisip na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino 3 taon, siya po ay may sakit naman pala at masasayang lamang at magkakaroon na naman ng eleksyon, o baka naman tatagal na lang ang buhay niya at baka hindi po siya umabot sa kanyang proklamasyon. Bakit hindi po nire-require? Nasa batas po ba ng COMELEC po yun? Mr. Chair, Your Honors, tama po. Nasa batas po kung ano yung mga items na nire-require natin as far as the certificates of candidacy is concerned. Naka-itemize yun po under BP 881 kung ano yung mga items, ano ang ilalagay, ano ang isasubmit ng mga kandidato po for purposes of the certificates of candidacy. So hindi po kasama dyan yung tungkol po sa mga medical certificate? Your Honors, Mr. Chairman, tama po. Hindi kasama ang medical certificate po. Siguro, Mr. Chair, sa mga susunod nating pagdinig, dapat po nating himayin po itong batas na Freedom of Information. Importante po yan. Maghahalal po ang taong bayan ng kanilang magiging leader, ay kung may sakit naman po pala, lalo na kung may sakit po ito sa ulo, sa utak, yun po ang problema ho dyan. Mayroong kapansanan, hindi po makita kaagad. Ayan, paano po yan? Hindi po ba? Lalo na siguro kung paano yan, kung ay sensitibo yung kanyang pwesto na tatakbuhan. At yung pala may diferensya po pala itong sa pag-iisip. Ano mangyayari? Kahiya-hiya po tayo. Lalo na po kung ito ay upo bilang sa national position. Di po ba? Siguro, Mr. Chair, mahalaga po na tignan din natin at isama na po dyan sa Freedom of Information Bill ng COMELEC or itong Freedom of Information para i-require din po na Commission on Elections na mga kandidato na tatakbo sa mga halalan. O sabihin na natin, sige, drug testing po kasi dahil sinabi ng Korte Suprema. Pero so far po, yung mga medical certificate po siguro. Hindi naman po sinasabi natin na meron tayong discrimination. Pero sinasabi ko lang po, yung capacity niya po, capability to run that office. Di po ba? May kakayahan ba? Kayo na po mag-assess niyan sa COMELEC. May kakayahan ba itong kandidato na ito na mamuno, magpatakbo ng opisina na ito? Paano mo naman aasahan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Paano pa pawabain ho yun? Nanalo na siya. Di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan, sa susunod na halalan, meron pa naman tayong 3 taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po isang ayon ng medical certificate, psychological, clearance. Di po ba? So, importante po yung psychological. Huwag na po yung medical. Siguro po, yung physical. Kasi baka may sakit nga po na cancer, wala tayong magagawa. Pero yung psychological po importante. Para naman po hindi magkalat yung kandidato at hindi po kahiya-hiya sa bumoto sa kanya. Mr. Chair, maraming salamat po. I will reserve my next question na lang po doon sa nabanggit po ng ni Senator Raffy tungkol po dito sa
medyo nainis po tayo doon bakit hindi po ibibigay yung impormasyon